Mga Lods, magandang araw sa inyo. So medyo magkokonting tayo, story time tayo. Kasi nag-a-apply ako ng visa ngayon sa Korean Embassy. Pero yung ina-apply ko kasing visa is yung F4. So yung F4 na yon, ibig sabihin nun, hindi ka Korean citizen, pero meron kang lineage ng Korean blood. Parang ganun yata yun. So, maaaring dati kang Korean citizen na nawala or pwedeng kagaya ko na never naman akong naka-avail ng pagiging Korean citizen. Kasi at that time, ang rules noon, pwede ako mamili, pero pwede ring piliin ng tatay ko na maging Filipino citizen kagad ako. So kanina, Lods, pumunta ako ng Korean Embassy and then tinanong nila sa akin yung dating Korean passport ko. Sabi ko, never ako nagkaroon noon. So parang sabi, paano nangyari yun? Eh di ba nasa Korea ka pinanganak? Parang ganun yung, siguro parang medyo tanong pero hindi naman direct ang tinanong. Sinabi ko sa kanila na yung tatay ko is may kilala sa Philippine Embassy at that time, kaya mas napadali yung process ng pagkuha ko ng Philippine passport. So ganun yung nangyari. Yung iba nangihinayang kasi nga daw, sayang daw, dapat nag-Korean passport daw ako. Pero kung nag-Korean passport ako, hindi ko naman makukuha yung trabaho ngayon. Hindi naman mangyayari lahat, di ba? So, okay na rin yun. Kaya ngayon, ina-apply ko. So mga Lods, kung maalala nyo, di ba? Nagbibiro ako doon sa dating video ko. Kunwari, pinapamanahan ako ng nanay ko, di ba? Actually, hindi. Ang binibigay ng nanay ko is yung pedigree ng family namin para mapatunayan na meron akong lineage ng Korean blood and also yung parang yung connection ko sa nanay ko sa dalawang papel yun. So, ang sinasabi sa akin ng nanay ko is, pumunta ka na ng Korean Embassy, alamin mo na. Kasi parang may nagsabi yata sa kanya na merong ganong klaseng visa daw. So, ginawa niya na yun. So, binigyan niya sa akin yung January dahil January pumunta nanay ko dito. So, alam kong di ako makakaalis this year dahil nag-eleksyon, maraming nangyari. Alam kong mahirapan akong kumuha ng leave at maraming trabaho. So, ang plano is next year. So, dahil nalaman ko yung F4 visa na yan, ang F4 visa pala ay pwede ko din i-share yan sa family ko, sa dependents ko, sa dalawang anak ko, and also sa may asawa ko. Pero kailangan ko munang ma-establish yung pagiging F4 visa ko in Korea. 'Di ba? So ngayon, sabi ko simulan ko ng December para pagdating ng January, yung sa kanila naman yung aasikasuhin ko, 'di ba? So kanina Los, dinala ko yung mga papel na binigay sa akin ng nanay ko. And then apparently, expired na pala siya. Hindi expired in a sense na hindi totoo yung nakasulat, but yung validity niya is for 3 months. 'Di ba parang pag kumukuha tayo ng NBI, validity is parang 6 months, ganun, 'di ba? May mga validity yung mga papeles eh. Baka kasi mamaya may mga changes na nangyari, 'di ba? That's the reason why may validity yan. So, sinabihan ko yung nanay ko. Pero bago ko sabihin yung nanay ko, medyo natatakot ako. Baka mamaya pagalitan ako. Parang nasa isip ko, ito yata yung first time na mapapagalitan ako ng nanay ko ah. Kasi nga di ba binigyan niya na noong January yun, inasikaso ko December. Pati misis ko parang gusto rin magalit sa akin na, kaya ka pinapapunta ng nanay mo eh. Naku, paano kaya yan? Baka magalit nanay mo. Gumaganon. So, ang sabi ko sa nanay ko, oh, galing ako ng Korean Embassy. Tapos, nag-apply ako ng visa. Tapos sabi niya, ganun ba? O anong nangyari? Sabi ko, yung papel na binigay mo sa akin, kailangan ko daw yun. Tama daw yun. Pero kailangan ko daw ng bago. Yun na lang sinabi ko. Alam mo, medyo pa-subtle ng konti. Sabi niya, sige, paano ko papadala? Ifa-fax ko ba sa kanya? Sabi ko, hindi, sa akin mo ipadala. And then ako yung magdadala daw sa kanila. Hindi naman nagalit, pero actually kinabahan talaga ako. Pero actually, ready na ako kung papagalitan niya ako, tatawa lang ako. Ang sasabihin ko lang sa kanya, sorry, Oma, pero masaya ako kahit papano, merong nanay na nagagalit pa sa akin. At least meron ng nanay na nagagalit sa akin. Yun sana yung sasabihin ko. Pero hindi nangyari yun. Kasi isa sa mga advantage sa Korea, mga lods, hindi ganong hassle sa kanila ang pagkuha ng papeles. Kaya parang, alam mo yung madali lang sa kanila. Hindi kagaya sa atin, pagka meron kang papeles na kailangan kunin, di ba parang iniisip mo na kagad yung pila, yung hirap, pagkatapos yung mga masungit sa window. Joke lang ha. Di ba ganun yung mga naiisip mo na eh. So yung mother ko, siguro hindi niya naisip yun. Actually, nung pumunta nga siya roon sa city hall nila o kung saan man, parang halos walang tao. Parang ang bilis. So, sabi niya, sige, papadala ko sa address mo. Sabi niya ganun. So, ayun yung update ng paggawa ko ng ng F4 visa. So kung ano man yung mangyari doon mga los, balitaan ko din kayo kasi may mga ibang mga kaibigan din ako na, uy, okay pala yung F4 visa na yun, no? Paano ba kumuha niyan? Gumagano sila. Sabi ko, hindi. Hindi kayo makakakuha nito kasi may Korean blood ako.
yun yung pupuwede. Pagkatapos mga lods, ang kagandahan dito, binabasa ko yung rulings nila. Pag naging F4 visa na ako and then naging dependents yung asawa ko and then yung dalawang bata kasi through me, kasi ako yung nakapag-establish ng F4, pwede ko rin silang i-register na meron din silang lineage ng dugo ko na Korean din. So, darating yung panahon, pwedeng hindi sila F4 dependent, pero sila mismo ang F4 visa na. Sabi ko, ang galing na ito, no? As long as na ibibigay mo yung papeles. Very friendly naman yung nasa Korean visa at talagang i-accommodate kanila ng maayos. Tutulungan kanila kung paano gawin yun. So, yung mga lods, konting story time lang na gusto kong sabihin sa inyo and hopefully, magawa ko. Pag nagawa ko mga lods, don't worry, sasabihin ko sa inyo. So, itong mga susunod na mga videos natin, baka about dyan, hanggang sa makarating tayo sa araw kung saan babalik ako ng Korea, okay? After kong mag-leave, syempre makakuha ng travel authority, babalik ako ng Korea na kung saan yung parang normal na punta na. Hindi yung kagaya nung nakaraan na 5 days lang, yung dalawa hati pa kasi biyahe papunta and biyahe pa uwi and talagang yung hinanap lang yung nanay at mapuntahan lang yung nanay ko, di ba? So, medyo parang ang bilis ng pangyayari nun. So, ito yung pupunta ulit ako doon ng i-feel ko lang and try kong puntahan din yung mga ibang mga kamag-anak ko na nandun. Kasi nga, di ba, nakaraan na ikwento din sa inyo na yung panganay na uncle ko is namayapa na. And then, yun lang din yung naging time na magkita-kita ulit sila. Alam niyo naman, pag nagkakaedad na, di ba, mas matagal na talagang nagkakakita. So, doon lang nila na-congratulate yung mother ko na, uy, congratulations sa'yo, nakita mo na pala ulit yung, ano mo, yung anak mo. Yung mga ibang pinsan niya, yung mga ibang kamag-anakan namin. So, hopefully mga lods, medyo naliw kayo sa konting kwento na to and i-update ko kayo. Ilan mga lods ha. Thank you!